And so ito ngayon, no, hindi pa ito nabubuksan kasi may mga warranty, I mean may parang protection ata to sa warranty. Ito yung mga nilalagay sa screw para ma-determine na hindi pa siya nabuksan. So tapos ng warranty nito, so try natin siyang i-open. So hindi ako sure kung kailangan ba nating kunin yung battery nito para makuha yung LCD niya, pero well, try natin buksan. Tingnan natin kung ano yung magiging diskarte dito. So yung pinaka need natin is makuha yung LCD niya. So mangyari dito is papainitan natin yung palibot na to para matunaw yung glue ng LCD, tapos alisin natin. So ayan, try natin muna. Yun, parang may mga, hindi ko sure, water damage ata dito. Hindi ata makita ngayon sa camera dahil maliwanag yung flash niya, pero ayan, may parang water damage ata. So gamitan na natin muna ito ng ng brush para malinis siya. So yan, lagyan natin ng magnet para mas makapit yung screw. So alisin natin to lahat ng mga screw na nakaipit dito. So una alisin natin to. Yan, so unang screw. So meron tayo ditong, hindi ko siya kung magnetic, hindi ito magnetic. So lagyan natin sa magnetic. Yan, dito. Yan, sa magnetic yung part na to. Pwede natin lagay dyan. So I think kailangan kong alisin yung sticker na to. Ito yung palibot dito. Yan, may mga screw pa pala na, may mga screw na nakatago dito, kaya yun, kailangan mo rin talaga actually kunin yung mga film na to, I mean yung mga protective cover na to. Yan, so alisin natin muna yan. So I think mas effective siguro kapag ininit to, initin muna para mas lumambot siya, at yung adhesive niya parang matunaw yung adhesive, pero tinatamad na ako, so kukunin ko na lang. Yan, okay na. Yan, very nice. So nakuha na natin, alisin na natin yung screw dito. Hindi pa, nagamit ko na pala ito dati. Ay, ganun na pala yun. Oh, ito pala yung board ng Infinix. So battery na is BL-49FX. Yun yung battery niya. Okay, so try muna natin disconnect yung battery. Yung battery niya is ito. So i-disconnect muna natin yung battery para safe gamitin yung board. So kukunin natin yung board. Okay, so ito siya. Try lang natin. Yan, so ayan, so naalis na natin yung battery. Yan. So next natin is kukunin ito. Hindi ako sure kung ano ito. Feeling ko board. Feeling ko ano to, display yata to. So ito yan, at ito. So try natin kunin yung buong ano niya,
yung board na to. Tapos tingnan natin kung makukuha natin yung LCD. So dito meron siyang another seal dito. So try, hindi ko sure kung ano to, kung may screw dito sa baba or wala. So yun, kinuha muna natin yung battery para safe. Kahit matouch natin yung mga, or ma-short natin yung board na to, at least kapag na-touch natin accidentally yung mga hindi dapat matouch dito ng metal, hindi siya mag-short kasi disconnect natin yung power. So de-energize na yung board. So wala ng power to. So safe na gamitin. Unless may may capacitor dito at may mga natirang charge pa. So feeling ko may adhesive yung board na to, kaya matigas siya. I-pry. Yan, so medyo mahirap siya i-pry ngayon. Teka. Paano natin kaya maalis yung board nito? Ayan. Dito lang pala sa camera banda. Need i-pry para maalis siya. So dito parang medyo mahirap i-pry kung dito ka mag-umpisa. So dito ko siya pinay malapit sa camera. So parang naalis naman siya. Although I don't know yung mga risks niya dito. Kaalisin. Wait. Kung alisin siya. Oh, okay. So meron nakakonect na antenna dito. So yan. So may antenna dito na nakakonect. At ayun nga, mukhang may adhesive na nakakabit dito. Adhesive to or heatsink? Feeling ko heatsink pala to. Hindi siya adhesive. Tapos parang may magnet siya dito. Neodymium magnets or speaker, I don't know. Parang, well, I don't know. So ayun siya, no. Ayan. Ang problem natin sa baba ng battery, yung LCD. So kailangan natin remove yung battery pala. Hindi ko napansin. Hindi na sana natin kinuha yung board. Hindi na actually kailangan kunin yung board. Kasi kung makikita mo dito, ayan o. Nasa baba ng battery yung flex cable ng LCD. So balik natin to. Hindi na pala kailangan. Hindi ko napansin eh. Sana hindi na natin binuksan to. So extra effort tayo sa pagkalas ng motherboard. Well, at least we know na. So ito siya, ginagamit ko. Although hindi ako sure kung safe to or hindi. So ano na lang, don't try this at home na lang. Pero ito ginamit ko dati sa iPhone. Feeling ko matalas kasi ito eh. Delikado to. Pag nasundot mo yung battery nito, nasabog to. So take at your own risk na lang to. Ganito siya. So yung mangyayari is ipapry ko yung battery niya dito sa baba. So delikado to, no, kasi isang mali mo lang dito is masisira yung battery or mas-short mo yung battery mo. Bigay tayo dito. So medyo risky ito nang gamitin. Sa iPhone, medyo madali. Ewan ko ba, nakalimutan ko sa iPhone. Pero parang, ginamit ko sa iPhone. First time ko na ginamit sa iPhone to eh. Para maalis yung battery. Yung isang technique is, gamit ng, tawag nito. Pwede kang gumamit ng dental floss. Yan. Pwede natin, medyo risky gamitin to dito. So, parang, I don't feel safe na gamitin yung ito.
So, gagawin natin is gamit tayo ng dental floss muna. So, patadaanin natin yung dental floss dito. Tapos, pag medyo okay na, baka pwede na natin gamitin to. Kasi, I don't feel safe dito eh. Na-pry siya. Kasi baka masundot ko yung battery at mag-short. At sumabog or umapoy. So, mamaya na to. Gano'n tayo ng dental floss. Teka. Dental floss. Tawag na to. Paalisin ko yung LCD muna. Kasi magpa-brand out bukas. Medyo inaantok na rin ako. So, mangyayari is gamitin natin to muna. Although, meron akong solar na meron akong battery dyan for power bukas. Pero, yeah, medyo malakas kasi ang kain ng Gordak. Ito, Gordak 850 na tawag na to. Gawin yan. SM Daily Workstation. So, nangyayari muna is iinitin muna natin yung part na to dito. Okay. So, para alisin muna natin yung LCD. Para bukas, kahit manual na natin, alisin yung battery dito, no? Okay. Sige, game. So, next natin na gagawin is mandarin muna natin yung SMD station natin. So, ano lang to? Hot air blower. So, set natin sa 8 yung air. Tapos, nakaset lang sa 4 yung heat. Okay. Yan. So, medyo okay na siguro to. So, nangyayari na to is papainitan natin yung palibot ng LCD. So, dito na part. So, dandahan lang na pag-init. Okay. Ayan. So, huwag mo lang itutok yan sa monitor or sa computer. Monitor na computer kasi mainit yan. Baka masira na yung monitor niya. So, yun siya, no? So, medyo mainit siya ngayon. So, mangyayari is itatry natin i-pry yung LCD na to. So, try natin i-pry yung LCD niya. Ayan siya. Ayan. So, alis siya ngayon. Ito siya ngayon. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ayan siya, no? Yung ay, dalawa yung wire niya. Ayan, no? So, dalawa yung flex cable na nakakabit sa kanya. So, ito siya. Dalawa siya. So, I think
need rin natin alisin yung sa baba, yung part na to dito. Kasi may nakakabit dito na tawag na to. Ay, para maalis din natin yung battery, no? Yan, no? I think natunaw ata yung natunaw din yung adhesive dahil sa init kanina ng yan, teka, pwede na natin gamitin yung cool natin kanina. Ito siya, pang ito. So, ayan siya. Kukunin lang natin, kunin lang natin yung adhesive. So, hiwain na natin ang adhesive hanggang sa matanggal siya. So, make sure na hindi matamaan yung battery. Although risky gawin to. Kasi pag natamaan mo talaga yung battery, sure na aapoy to or uusok to. Kasi lithium ion na battery to. Flammable siya. So, flammable na battery. So, madaling sumabog. So, as much as possible, dapat yung battery is, ano siya, take with care. So, ito yung ginagawa ko na paka-risky gawin to. So, do not try this at home na lang or take at your own risk na lang ito. Okay. Yan siya ngayon, no? Tadaan! Ayan. Yun. So, ayun. Tanggal nga din. Focus. So, parang wala namang tama yung battery natin. So, ito yung unang flex cable ng battery natin, which is yan siya. Yung ito. Tapos, meron pa tayong sa baba. So, kailangan natin buksan yung part na to para ma-access siya. So, dito, ito siya, no? I think need natin alisin ulit yung board. Kasi parang nakatupi ata to. Or, ayan. Ay, pwede pala. Ayan, alisin lang pala siya. Ayan. Ayan siya. So, nakuha na natin yung first na cable niya. Next, alisin natin ito. Ayan. Ito siya. Then, ito. Dalawa lang yung screw niya. Ay, hindi. May takip rin yung ibang part niya. Ito. So, makikita nyo. Ito. Dito na part. Parang may takip siya dito. Papunta dito, no? So, alisin din natin yan. So, most probably may nakatago rin. Ayan. May nakatagong screw dito. So, alisin natin yan. Yan, no? May nakatago rin. So, hinay-hinay na tayo sa pagkakalas para hindi maputol. So, hindi na tayo mahirapan mag-alis. Ayan. Ayan, perfect. Ayun. Yeah, very nice. So, walang naputol. So, yan siya, no. So, i-remove natin to. Dito or what, pero ganyan siya. Ayan. Okay, so nakuha na natin. Speaker niya to. So, ito, kakalasin na natin to. Yan siya. Yan. So, ito yung part na to. Ito yung nakakonect dito sa main, sa baba. Ito yung nakakonect ng part na to papunta sa board. So, ito siya. Ito yung ito siya. So, check natin. Ayan. So, ito siya.
sakto yung wire na yun. Kunin natin muna yung buong LCD. Ay, ito yung flex cable from itong part sa charging charging cable, hindi, charging board na may speaker na siya. Yung may audio jack. So, sa part na to, ito yung nako-connect. Tapos, kinoconnect niya, ang daan nito is dito, tapos, papunta dito, papunta sa LCD. Hindi naman natin papunta sa LCD. Rekta na siya papunta sa board. Parang ganito siya. Yan. Yung charging or discharge. Pati yung signals ng speaker dito rin dumadaan. So ganun siya. So ito yung papalitan natin. So maghanap tayo bukas ng LCD na ganito.